Isang nakakasilaw na ilaw. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Mateo. Sinundan iyon ng isang matinis at walang tigil na tunog sa kanyang kanang tenga. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mabibigat ang kanyang mga talukap. Tila may nakadagang semento sa mga ito. Isang malabong imahe ng puting kisame ang sumalubong sa kanya. Amoy gamot. Malamig. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, kahit isang daliri lang, pero bigo siya. Ang buong katawan niya ay parang hindi kanya. Isang bilangguan ng laman at buto na hindi niya makontrol. Ang tanging gumagana ay ang kanyang pandinig at ang naguguluhang isipan. Doc, ano po ang nangyari? Magiging okay lang po ba siya? Boses iyon ni Valentina, ang kanyang asawa. Puno ito ng pag-aalala at panginginig. Ngunit may kakaiba. Parang isang pag-arte sa entablado, isang tunog na kabisado ni Mateo, ang tunog na ginagamit ni Valentina kapag may gusto siyang makuha mula sa isang kliyente. He's in a coma, Mrs. De La Cruz. Sagot ng isang boses na hindi niya kilala, malamang ay ang doktor. Malakas ang naging impact ng aksidente. We have to wait and see. Ang mahalaga, he's stable for now. Narinig niya ang isang pigil na hikbi mula kay Valentina. Diyos ko, Mateo, mahal ko. Shh, Val, andito lang ako. Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Si Eduardo, ang kanyang business partner, ang kanyang matalik na kaibigan. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang dugo sa kabila ng kawalan niya ng lakas. Bakit ganoon ang tono ni Eduardo? Bakit ang paraan ng pag-alo nito sa kanyang asawa ay tila mas malalim pa sa isang simpleng pagkakaibigan? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong pagkatao ni Mateo. Ang aksidente. Ang pagkawala ng preno sa kanyang sasakyan. Ang huling tawag ni Eduardo na nagtatanong kung nasaan na siya. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi maari. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman niyang may nagbabalik na kaunting kontrol sa kanyang katawan. Maari na siyang gumalaw kung gugustuhin niya. Maari na niyang imulat ang kanyang mga mata at harapin sila. Ngunit isang malakas at mapanganib na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na ipinanganak mula sa pagdududa at paparating na kataksilan. Huwag kang gagalaw, Mateo. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Makinig ka lang. At pinili niyang sundin ito. Pinili niyang manatili sa kanyang bilangguan. Pinili niyang magpanggap. Narinig niyang umalis na ang doktor. Sa loob ng ilang segundo, ang silid ay napuno ng katahimikan. At pagkatapos, ang hikbi ni Valentina ay biglang tumigil. Napalitan ito ng isang malalim na buntong hininga. Hindi buntong hininga ng kalungkutan, kundi ng pagod at inip. Sa tingin mo, narinig niya tayo? Tanong ni Eduardo. Ang boses ay kalmado na ngayon. Wala na ang bakas ng pag-aalala. Imposible, sagot ni Valentina. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sabi ng doktor, malalim ang koma niya. Baka nga hindi na yan magising. Naramdaman ni Mateo na parang sinaksak siya ng libo-libong karayom. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Paano na ang mga papeles? Tanong ni Eduardo. Ang power of attorney na pinapirmahan mo sa kanya. Nasa akin na. Isang pirma na lang mula sa board at opisyal ng sayo ang posisyon bilang CEO. Sagot ni Valentina. Kailangan lang nating maging parang nagluluksa sa harap ng lahat. Ang hirap umarte, nakakapagod. Isang halakhak, isang mahinang halakhak mula kay Eduardo. Kaya mo yan, mahal. Ikaw pa ba? Pagkatapos nito, lahat ng pinaghirapan ng gagong yan ay magiging atin na. Naramdaman ni Mateo ang paglapit ni Valentina sa kanyang kama.
Naamoy niya ang pamilyar nitong pabango. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay parang laso na sumisira sa kanyang paghinga. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Isang haplos na puno ng pagkukunwari. Sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng kanyang mga mata, sa binginging katahimikan ng kanyang pagpapanggap, narinig ni Mateo ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanyang mundo. Isang bulong na malapit sa kanyang tenga, puno ng kasakiman at tagumpay. Sa wakas, malapit nang maging atin ang lahat. Ate Lorena, kailan po uuwi si Daddy? Ang tanong na yon, mula sa 6 na taong gulang na si Leah, ay tila isang maliit na tinik na tumusok sa puso ni Lorena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na storybook at nanginitian ang bata. Malapit na, Leah. Kailangan lang magpahinga ng mabuti ni Daddy mo para lumakas ulit siya. Malumanay niyang sagot habang inaayos ang buhok ng bata. Is he very, very sick? Tanong naman ni Josh, ang panganay na 8 taong gulang, na nakatingin mula sa bintana. Bumigat ang dibdib ni Lorena. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata ang isang bagay na kahit siya ay hindi lubos na maintindihan? Ang alam lang niya, ang mabait nilang amo na si Sir Mateo ay nasa panganib. Hindi naman, Josh. Medyo napagod lang si Daddy mo sa work. Pagsisinungaling niya. Halika, magmerienda muna kayo. Nagluto ako ng paborito ninyong macaroni soup. Agad na nagliwanag ang mga mukha ng mga bata at nagunahan silang tumakbo papuntang kusina. Naiwan si Lorena sa sala at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Napatingin siya sa isang malaking family portrait sa dingding. Si Sir Mateo, nakangiti ng malapad, kasama ang 2 anghel na anak nito. Katabi niya si Ma'am Valentina, maganda at perpekto, pero ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Ilang linggo pa lang siyang kasal kay Sir Mateo, pero ramdam ni Lorena ang lamig sa pakikitungo nito. Hindi tulad ni Sir Mateo na laging may mabuting salita para sa lahat ng katulong sa bahay. Nagbuntong hininga si Lorena at nagsimulang magligpit. Nang mapadaan siya sa tapat ng silid ni Sir Mateo, bahagya niyang binuksan ang pinto. Ang kama ay malinis at nakaayos, pero parang may kulang. Parang nawala ang buhay sa buong bahay mula nang maaksidente ang amo niya. Pumasok siya sa loob, dala ang basahan. Habang pinupunasan niya ang mga muebles, isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang isipan. Sana po, iligtas niyo si Sir Mateo. Mabuting tao po siya. Kailangan pa po siya ng mga anak niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Agad siyang kinabahan. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at nagtungo sa hardin, kung saan walang makakarinig sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ang tawag. Hello, Nurse Abby? Lorena, tumatawag ako tungkol kay Camila. Sabi ng boses sa kabilang linya, malumanay, pero may bahid ng pagkaapura. May lagnat na naman siya. The doctor wants to run some tests. Kailangan na talaga nating i-schedule ang operasyon niya sa lalong madaling panahon. Napapikit si Lorena, napakagat sa kanyang labi para pigilan ng isang hikbi. Magkano po ulit ang kailangan para sa operasyon? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng nurse. Ang down payment pa lang, aabutin na ng 100,000, Lorena. Hindi pa kasama doon ang mga gamot. 100,000. Para kay Lorena, ang halagang iyon ay kasing taas ng isang bundok na imposible niyang akyatin. Ang sahod niya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa paunti-unting pagbabayad sa utang niya sa ospital. Sige po, Nurse Abby. Gagawan ko po ng paraan. Pakisabi po kay Camila, mahal na mahal siya ni nanay. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Lorena sa pader. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumagsak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Ilang sandali pa, tumunog ulit ang cellphone niya. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Nanginig ang buong katawan niya nang mabasa ang mensahe. Magbayad ka
Lorena, alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Ang pananakot ay malinaw. Ang lamig ng pagbabanta ay tila gumapang sa kanyang likod. Napatingin siya sa malaking mansyon sa likuran niya, isang lugar na dapat ay ligtas. Pero ngayon ay parang isang gintong hawla. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang maliit at lukot na litrato. Isang batang babae na may matamis ng ngiti pero may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. May lamat ang salamin na nagpoprotekta sa litrato. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa larawan, ang kanyang si Camila, ang kanyang nag-iisang yaman, sa gitna ng kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Narinig niya ang sariling bumulong sa hangin, isang pangakong puno ng sakit at pagmamahal. Kahit anong mangyari, gagawa ni nanay ng paraan, anak. Lumipas ang mga araw na tila isang walang katapusang bangungot para kay Mateo. Ang kanyang silid sa ospital ay naging isang teatro at siya ang tanging manunood na nakakaalam sa katotohanan sa likod ng bawat pag-arte. Sa umaga, si Valentina ay isang mapagmahal na asawa. Nagbabasa ng libro sa tabi niya o di kaya'y nagpupunas ng kanyang mukha gamit ang isang mamasa-masang tuwalya. Ang mga kilos ay perpekto, ngunit ang mga mata nito ay laging nakatingin sa cellphone, nagtatype ng mabilis o di kaya'y sa relo. Tila binibilang ang bawat segundo hanggang sa matapos ang kanyang pagbabantay. Ngunit ang gabi ang pinakamasakit. Kapag dumadalaw si Eduardo, nawawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang silid ay nagiging kanilang pugad at ang kama ni Mateo ay nagiging isang tahimik na saksi sa kanilang kataksilan. Nakausap ko na si Attorney Mendoza. Narinig niyang sabi ni Eduardo isang gabi. Medyo nagtatanong siya kung bakit kailangang madaliin ang pag-transfer ng assets. Sabi ko, para sa future medical expenses ni Mateo. Isang tawa ang kumawala kay Valentina. Isang tawa na dati musika sa pandinig ni Mateo pero ngayon ay tunog ng isang demonyo. Good. Sabihin mo, kailangan din ng pondo para sa aking dinadala. That will surely convince him. Ang talino mo talaga, mahal. Narinig ni Mateo ang tunog ng isang halik. Isang mabilis, ngunit makahulugang halik. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Ang isang maliit na pagkibot lang ng kanyang daliri ay maaaring sumira sa lahat. Nakakasawa na rin ang pag-arteng ganito araw-araw. Reklamo ni Valentina. Ang boses ay malayo na sa pagiging isang nagluluksang asawa. Kailangan nating bilisan. Paano kung bigla na lang magising to? Huwag kang mag-alala, sagot ni Eduardo. May kumpiyansa sa tono. Tiniyak ko na ang lahat. Kahit ang mga doktor naniniwala na wala na siyang pag-asa. At kahit magising pa siya, anong magagawa ng isang baldado? Isang malamig na takot ang dumaloy sa mga ugat ni Mateo. Anong ibig sabihin ni Eduardo? May kinalaman ba siya sa aksidente? Minsan iniisip ko pagpapatuloy ni Valentina, ang boses ay parang isang panaginip. Paano kung hindi na lang kita hinayaang lapitan siya noon? Paano kung tinakasan na lang natin ang lahat? Natigilan si Mateo. Noon? Hindi pwede, Val? Mariing sabi ni Eduardo. Alam nating pareho na ito ang tanging paraan. Ilang taon akong nagtiis sa ilalim ng anino niya. Lahat ng meron siya, dapat sa akin yon. Ang kumpanya, ang yaman, pati ikaw. Matagal na kitang dapat inari. Ang pag-uusap nila ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Mateo. Hindi lang pala ito isang simpleng pagnanasa sa pera. Ang kataksilan nila ay mas malalim, mas matagal, mas masakit. Akala niya, ang pag-ibig ni Valentina ay isang paraiso. Ngayon niya nalaman, isa pala itong bitag na binuo kasama ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan. Maya-maya pa, umalis na rin ang dalawa. Iniwan si Mateo sa isang katahimikan na mas maingay pa
kaysa sa kanilang mga usapan. Ang silid ay puno ng kanilang lason. Ang hangin ay mabigat sa kanilang pagtataksil. Mga hayop, mga traidor. Paulit-ulit na sigaw ng kanyang isipan. Kinabukasan, may pumasok sa kanyang silid. Inaasahan niyang isa sa mga nurse, ngunit ang mahinang yabag at ang amoy ng panlinis ay nagsabi sa kanyang iba ito, si Lorena. Narinig niya itong nag-aayos ng mga bagay sa silid, tahimik na gumagalaw, puno ng pag-iingat na tila ayaw siyang maistorbo kahit nasa koma siya. Isang katahimikan na kaaya-aya, hindi tulad ng katahimikan na dala ng dalawang ahas. Biglang, narinig niyang nag-vibrate ang cellphone sa monito. Narinig niya ang pigil na paghinga ni Lorena na sinundan ng pabulong na sagot sa telepono. Hello po? Opo. Opo, naiintindihan ko po. Pumunta ito sa may banyo, marahil para magkaroon ng privacy, ngunit hindi nito naisara ng maayos ang pinto. Ang mga salita nito, kahit pabulong, ay umabot sa kanyang pandinig. Pasensya na po. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Ang boses ni Lorena ay basag at puno ng pagsusumamo. Narinig ni Mateo ang bawat panginginig nito. Opo, alam ko po. Naghahanap po ako ng paraan. Kahit ano po gagawin ko, pakiusap lang po. Wag po. Wag niyo pong isasali ang anak ko dito. Parang awa niyo na po. Anak? Ang salitang yon ay tumama kay Mateo na parang kidlat. Ang tahimik at laging nakayukong si Lorena na buong akala niya'y walang ibang inaalala, kundi ang trabaho ay isa palang ina na nakikipaglaban para sa kanyang anak. Narinig niya ang isang pigil na hikbi bago natapos ang tawag. Lumabas si Lorena mula sa banyo at kahit nakapikit si Mateo, halos makita niya ang itsura nito. Ang namumulang mga mata, ang mga luhang pilit na pinupunasan. Sa kabila ng sarili niyang galit at paghihinagpis, isang kakaibang damdamin ang umusbong sa puso ni Mateo. Awa, paghanga. Ang pekeng pag-iyak ni Valentina ay isang ingay na nakakairita. Pero ang tahimik na pagluha ni Lorena ay isang tunog na dumudurog sa kanyang puso. Pinagpatuloy ni Lorena ang kanyang paglilinis na para bang walang nangyari. Ang kanyang mga kilos ay maingat pa rin, profesional. Ngunit naramdaman ni Mateo ang bigat sa bawat galaw nito. Isang ina na pasan-pasan ang mundo para sa kanyang anak. Bago ito umalis, lumapit ito sa kanyang kama. Sir Mateo? Bulong nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Kahit po anong mangyari, huwag po kayong susuko. Hihintayin po namin kayo. Ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Mateo. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang taong totoo. Sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na ilaw. Nang makaalis na si Lorena, muling bumukas ang pinto. Ang pabango ni Valentina, ang unang pumasok, na sinundan ng kanyang malamig na presensya. Lumapit ito sa kanyang kama. Hinaplos nito ang kanyang noo. Kamusta na ang pagtulog mo, mahal? Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Naramdaman ni Mateo ang pangingilabot sa kanyang balat. Ito ang haplos ng isang ahas. Mukhang kailangan mo pa ng mahabang pahinga. Pagpapatuloy nito, tila kinakausap ang sarili. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ang kumpanya, ang mga bata. Ako nang bahala sa lahat. Idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang mga talukap. Nakita niya ang isang madilim at malabong mundo. Pero sa kanyang isipan, ang lahat ay napakalinaw. Ang kanyang misyon, ang kanyang paghihiganti. At sa gitna ng lahat, ang mukha ng isang umiiyak na ina. Narinig niyang muli ang boses ni Valentina. Isang bulong na dapat sana'y magpapatulog sa kanya. Ngunit ito ang lalong gumising sa nag-aalab na apoy sa kanyang kalooban. Matulog ka na lang ng mahimbing, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Ang bawat araw para kay Lorena ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na alambre. Sa isang banda,
ay ang takot para sa kanyang anak at sa kabila naman ay ang lumalaking panganib sa loob ng mansyon. Nagsimula ito isang umaga habang siya ay nagwawalis ng mga tuyong dahon malapit sa gate. Isang lalaking nakasombrero, nakatayo sa kabilang kalye, ang nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang. Nanlamig ang mga kamay ni Lorena at kumabog ang kanyang dibdib. Kilala niya ang mga titig na yon. Iyon ang mga titig ng isang asong gubat na nag-aabang sa kanyang biktima. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang itinaas ng lalaki ang kanyang sombrero bilang isang mapanuksong pagbati bago ito dahan-dahang naglakad palayo. Hindi ito isang simpleng pagdaan lang. Ito ay isang mensahe. Nandito ako. Nakikita kita. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang puso niya'y dumadagundong. Ang takot na yon ay sinabayan pa ng lumalalang pagtrato sa kanya ni Valentina. Tila naghahanap ito ng kahit anong maliit na butas para siya'y pagbuntunan ng galit. "Lorena!" Sigaw ni Valentina mula sa sala isang hapon habang nagkakape ito kasama ang ilang kaibigan. "Ano ba to? Bakit malamig ang kape ko?" Lumapit si Lorena, nagtataka. "Pero ma'am, kalalagay ko lang po niyan dyan." "Are you saying I'm a liar?" Mataray na tanong ni Valentina. Sapat na para marinig ng lahat, pati na ng ibang mga kasambahay. "Wala ka nang ginawang tama. Kung hindi ka lang kailangan para mag-alaga sa mga bata, matagal na kitang pinalayas dito. Ulitin mo to." Napayuko na lang si Lorena. Tinitiis ang kahihiyan habang kinukuha ang tasa. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang dating respeto na ibinibigay sa kanya ng mga kapwa katulong ay unti-unting napapalitan ng awa at pag-iwas. Alam niyang sinisira ni Valentina ang kanyang reputasyon. Inihihiwalay siya. Isang gabi, habang nagpupunas siya ng alikabok sa pasilyo malapit sa library, bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Valentina at Eduardo sa loob. Dahil sa takot, akma na sana siyang aalis, ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nakita niya, sa siwang ng pinto na iniaabot ni Valentina kay Eduardo, ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. "Siguraduhin mong mapipirmahan yan lahat ng board members bukas," narinig niyang sabi ni Valentina. "Wala dapat makahalata." "Ako ang bahala," sagot ni Eduardo, sabay dampot sa folder. Pagkatapos nito, opisyal nang magsisimula ang paglipat ng lahat ng assets sa pangalan ko bilang temporary CEO. Hindi maintindihan ni Lorena ang lahat ng kanilang pinag-uusapan, pero alam niyang may mali. Bakit kailangang ilihim? Bakit kailangang madaliin habang si Sir Mateo ay nakaratay sa ospital? Ang mga tanong na yon ay mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang mansyon na ito ay hindi na isang lugar ng trabaho. Ito ay isang pugad ng mga lihim at kasinungalingan. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. "Lorena," sabi ni Nurse Abby, at sa tono pa lang nito ay alam na niyang may masamang balita. Hindi maganda ang response ni Camila sa mga gamot. "The doctor said her condition is getting worse. Kailangan na talaga nating pag-usapan ang tungkol sa operasyon. Bawat araw na lumilipas ay kritikal para sa kanya." Pagak na napatawa si Lorena. Kritikal. Ang buong buhay niya ay tila isang malaking krisis. Walang katapusang problema na walang solusyon. Kinabukasan, habang naghahain siya ng agahan, ramdam niyang may nakatitig sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya si Valentina. Nakatayo sa paanan ng hagdanan, nakatingin sa kanya ng may kakaibang talim. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Nahuli siya ni Valentina. Nahuli siyang nakatingin sa paraang hindi na lamang isang simpleng katulong. May bahid na ng pagdududa at pag-alam sa kanyang mga mata. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Valentina, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Huminto ito nang nasa tapat na niya. Napakalapit.
Kaya't amoy na amoy ni Lorena ang mamahaling pabango nito. Walang ibang tao sa paligid. Inilapit ni Valentina ang kanyang bibig sa tenga ni Lorena at bumulong ito nang may lamig na tumatagos sa buto. Masyado kang maraming nakikita, Lorena. Baka mapahamak ka lang. Ang pagbabanta ni Valentina ay tila isang malamig na kamay na nanatiling nakahawak sa batok ni Lorena sa mga sumunod na araw. Ngunit para kay Mateo, na patuloy na nakikinig sa dilim, mas may malaki pa siyang problemang haharapin. Isang hapon, ipinatawag ni Valentina ang pinakamalalapit na kamag-anak ni Mateo, ang kanyang tiyahin at ilang pinsan, para sa isang mahalagang anusyo. Ang sala ng mansyon na ilang linggo nang nababalot ng lungkot ay napuno ng mga pabulong na usapan. Nasa kanyang silid sa itaas si Mateo. Ipinilit ni Valentina na iuwi siya mula sa ospital para daw sa mas personal na pag-aalaga. Pero alam ni Mateo ang totoong dahilan. Para mas madali siyang mabantayan. Mula sa kanyang kama, dinig niya ang mga boses sa ibaba, ang tunog ng mga kubyertos, at ang pilit na pagiging formal ng lahat. Biglang tumahimik ang paligid. Nagsimula nang magsalita si Valentina. "Tita, mga pinsan, maraming salamat sa pagpunta ninyo." Panimula ni Valentina. Ang boses ay nanginginig, puno ng pinraktis na emosyon. "Alam kong lahat tayo ay dumadaan sa isang mahirap na pagsubok. Araw-araw, ipinagdarasal kong gumising na sana si Mateo." Narinig ni Mateo ang isang pigil na hikbi, isang perpektong pag-arte. Ngunit, sa gitna ng kadilimang ito, pagpapatuloy ni Valentina, "May ibinigay sa akin ng Diyos na isang maliit na sinag ng pag-asa." Isang sandaling katahimikan ng namayani, tila pinipigilan ng lahat ang kanilang paghinga. Isang biyaya. Sabi ni Valentina, ang boses ay basag na ngayon. Isang paalala na kahit anong mangyari, mananatili sa amin ang isang bahagi ni Mateo. Huminga ito ng malalim. "Buntis po ako." Kung mayroon mang tunog ang isang bombang sumasabog sa loob ng isipan ng isang tao, ganoon ang narinig ni Mateo. Buntis? Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang bungo. Sinisira ang bawat natitirang piraso ng kanyang katinuan. Ang mga bulungan sa ibaba ay napalitan ng gulat na mga sigaw at pagbati. "Isang milagro!" sabi ng kanyang tita. Milagro o isang sumpa? Sigaw ng isip ni Mateo. Pilit niyang inalala. Kailan? Kailan ang huli? Oo, may mga nangyari bago ang aksidente. Ngunit ang tiyempo, parang hindi tama. Parang imposible. Ngunit hindi siya sigurado. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. "Congratulations, Val!" Boses ni Eduardo ang narinig niyang nagsalita. Puno ng sinseridad na nakakasuka. "Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo at para sa magiging tagapagmana ni Mateo." Tagapagmana, iyon ang susi. Iyon ang kanilang alas. Isang bata. Isang inosenteng bata na gagamitin nilang sandata para legal na makuha ang lahat. Ang galit na nararamdaman ni Mateo ay napalitan ng isang bagong uri ng sakit. Isang pagkadurog na hindi niya pa naramdaman dati. Ito na ang sukdulan. Isang dobleng pagkakanulo. Nang makaalis na ang mga bisita at muling bumalik ang katahimikan sa bahay, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Valentina at Eduardo. Marahil ay para tingnan siya. "Napakagaling ng pag-arte mo kanina." Puri ni Eduardo. Ang boses ay puno ng paghanga. "Siyempre," sagot ni Valentina. Mayabang. "Kitang-kita mo kung paano sila naniwala. Ngayon, wala nang pwedeng humadlang sa atin. Kahit ang pamilya niya, nasa panig na natin." Lumapit sila sa kama. Naamoy ni Mateo ang alak sa hininga ni Eduardo. Marahil ay nagdiwang sila. "Sigurado ka bang hindi na ito magigising?"
Tanong ni Valentina. 100%, sagot ni Eduardo. At kahit magising pa siya, tapos na ang laro. Hindi na niya mababawi ang kahit ano. Inilapit ni Valentina ang kanyang mukha sa mukha ni Mateo. Ang kanyang mainit na hininga ay tumatama sa pisngi nito. Narinig mo ba yon, mahal? Bulong nito, puno ng panguuyam. Magkakaanak na tayo, isang tagapagmana. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang mga salitang binitawan ni Valentina para lamang sa pandinig ni Eduardo. Ngayon, wala na silang magagawa. Ang anak natin, ang magmamana ng lahat. Natin. Hindi ko, kundi natin. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kanyang nakapikit na mga mata, isang butil ng mainit na likido ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata at gumulong sa kanyang sentido. Hindi ito luha ng galit, hindi ito luha ng paghihinagpis, ito ay luha ng kabuuang pagkatalo dahil sa wakas, naintindihan na niya. Hindi lang pala ang kanyang yaman, kumpanya at asawa ang ninanakaw sa kanya. Ninanakaw din nila ang kanyang karapatang maging isang ama. Ang pagbubuntis ni Valentina ang naging sentro ng usapan sa mansyon. Kung dati ay paghihinagpis ang kanyang pag-arte, ngayon ay napalitan iyon ng isang aura ng mayabang na tagumpay. Palagi itong nakangiti, laging nakakapit kay Eduardo, na tila ba sila na ang may-ari ng lahat. Para kay Lorena, ang balitang iyon ay nagdala lamang ng mas matinding pagdududa. Ang mga kilos at sulyap ni Valentina kay Eduardo ay nagsasabi ng isang bagay na mas malalim pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Ngunit wala siyang magawa. Isa lang siyang hamak na katulong. Ang kanyang isipan ay mas nakatuon sa isang mas malaking laban, ang buhay ng kanyang anak. Isang umaga, habang naglilinis siya ng kusina, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng ospital, nanlamig ang kanyang mga kamay. Nurse Abby, kamusta po si Camila? Tanong niya. Ang bawat salita ay pinipilit lumabas sa kanyang bibig. Lorena, kailangan mong pumunta dito ngayon. Sabi ni Nurse Abby, ang boses ay seryoso at walang pag-asang marinig. Bumagsak ang kondisyon niya. Nagkaroon siya ng convulsion kaninang madaling araw. Nasa ICU na siya. Kritikal ang kalagayan niya. Pakiramdam ni Lorena ay nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang sahig ay tila umikot at kailangan niyang kumapit sa lababo para hindi matumba. ICU? Pero, Nurse Abby, ang sabi niyo po, stable naman siya? Naubusan na tayo ng oras, Lorena. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Ngayon. Kung hindi, baka hindi na siya umabot. Ang ngayon ay parang isang martilyo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang ulo. Ngayon. 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 Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ibaba niya ang telepono. Ilang sandali siyang nakatayo doon. Blanko ang isip. Ang mundo ay tila huminto. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang gawin ang kahit ano para mailigtas ito. Ngunit paano? Saan siya kukuha ng pera? Ang kanyang kaunting ipon ay naibigay na niya sa kanyang mga kamag-anak para sa bayad sa bahay. Ang kanyang sahod ay hindi sapat. Ang utang niya sa loan shark ay hindi pa niya nababayaran. Tumingin siya sa paligid ng kusina, sa mga mamahaling gamit, sa mga pagkain na pinapakain sa mga alaga ni Valentina. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng libo-libo, samantalang ang kanyang anak ay nakikipaglaban para sa buhay nito. Isang ideya, madilim at desperado, ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Hindi ko magagawa yan, bulong ng kanyang konsensya. Magagalit si Sir Mateo, ngunit ang boses ng kanyang anak, ang imahe ng kanyang munting Camila na nakaratay sa kama, ang mas naging malakas.
para kay Camila. Gagawin ko ito para kay Camila. Nang dumating ang gabi at natulog na ang lahat sa mansyon, dahan-dahang lumabas si Lorena mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at kaba. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Diretso siya sa silid-aralan ni Sir Mateo. Ito ang lugar kung saan nakatago ang mga pinakamamahaling bagay nito. Ang lugar kung saan niya nakita ang mga nakalantad na yaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang ingay. Ang ilaw ng buwan ay sumisinag mula sa bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay. Isang bagay na madaling ibenta. Isang bagay na maaaring magbigay ng sapat na pera para sa down payment sa operasyon ni Camila. Napansin niya ang isang salamin na cabinet kung saan nakalagay ang mga mamahaling relos ni Sir Mateo. Ang isa roon ay may makintab na ginto at mga brilyante. Sapat na siguro yon. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niyang abutan ang doorknob ng cabinet. Nag-ingat siyang huwag gumawa ng anumang ingay para kay Camila, para sa buhay ng anak ko. Nang malapit na niyang mahawakan ang glass knob, biglang narinig niya ang isang tunog. Isang yabag. Mula sa pasilyo. May papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napaurong at nagtago sa likod ng malaking bookshelf. Ang pinto ng silid-aralan ay unti-unting bumukas. Nanginginig ang buong katawan ni Lorena sa likod ng bookshelf. Hindi siya humihinga. Ang puso niya ay tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Sino ang nasa labas? Nahuli ba siya? Ang yabag ay lumalapit. Biglang bumukas ang ilaw. Lorena, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Valentina. Malamig. Puno ng hinala. Walang pagpipilian si Lorena. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng bookshelf. Nakayuko ang ulo. Ang mga kamay ay magkasalikop sa harap niya. Ma'am Valentina, nauutal niyang sabi. Ako po kasi, nakita ko po kasing, nakita? Ano ang nakita mo? O mas tama sigurong itanong, ano ang hinahanap mo? Mariing sabi ni Valentina. Ang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang bawat sulok ng silid. At sa wakas ay tumama sa cabinet ng mga relos. Hindi po ma'am, hindi po ako nagnanakaw. Depensa ni Lorena, ang boses ay desperado. May kinuha lang po akong... May kinuha? Ano? Nasaan? Sumbat ni Valentina habang lumalapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pandidiri. Kahit kailan, mga katulong talaga. Walang pinagkaiba sa magnanakaw. Ma'am, wala po akong ninuha. Sumusumpa po ako. Ang anak ko po kasi. Tigilan mo yan, Lorena. Kung ano man ang drama mo, wala akong pakialam. Sigaw ni Valentina. Wala kang karapatan na pumasok sa silid na tunang walang pahintulot, lalo na at naghahanap ka ng pagkakataong manggaling. Sa sandaling iyon, pumasok si Eduardo. Anong nangyayari dito? Itong magnanakaw mong katulong, turo ni Valentina kay Lorena. Nahuli ko sa akto, naghahanap ng ninakaw. Magnanakaw? Tanong ni Eduardo. At sa mga mata nito, nakita ni Lorena ang parehong puot at paghamak. Wala po akong ninakaw, sir. Paulit-ulit na sabi ni Lorena. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumaba sa kanyang pisngi. Naghahanap lang po ako ng paraan para sa operasyon ng anak ko. Operasyon? Anak? Problema mo na yan, sabi ni Valentina. Ang problema ko, isang magnanakaw ang nasa loob ng bahay ko. Ayokong makita ang mukha mo dito bukas ng umaga. Pack your things, Lorena. You're fired. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Pinipigilan niyang mahimatay. Wala na siya. Wala na siyang pag-asa. Pero ma'am, walang pero-pero. Lumayas ka. Ngayon na. Sigaw ni Valentina. Eduardo,
Pakitawag ang security. Palabasin yan. Agad na tumawag si Eduardo sa seguridad. Samantala, inilabas ni Valentina ang kanyang wallet at inihagis ang ilang perang papel sa sahig. Narito ang sahod mo. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Kung hindi, ipapakulong kita. Napayuko si Lorena. Hindi niya pinulot ang pera. Ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga. Narinig ni Mateo ang lahat. Mula sa kanyang silid, dinig na dinig niya ang bawat salita, bawat hikbi ni Lorena. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumangon at ipagtanggol si Lorena, ngunit nanatili siyang nakakadena sa kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Lorena! Bulong ng kanyang isipan, puno ng paghihinagpis. Patawarin mo ako. Ilang minuto lang, dumating ang 2 security guard. Kinuha nila ang mga gamit ni Lorena na sapat lang para sa isang maliit na bag. Halika na, miss, sabi ng isang gwardiya. May bahid ng awa sa boses. Walang laban na lumabas si Lorena mula sa mansyon. Narinig niya ang pagsara ng gate sa likuran niya. Tila isang pintuan sa impyerno ang nagsara. Sa labas, madilim na ang kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig at mapait. Wala siyang patutunguhan, walang pera. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Nang makalabas siya ng gate, muling tumunog ang kanyang cellphone, isang kakaibang numero. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng takot. Pagbukas niya ng mensahe, nanigas siya sa kinatatayuan. Isang litrato, ang kanyang Camila. Nakaratay sa isang kama sa ICU na merong maraming tubo sa katawan. Ang kanyang muka ay maputla, walang buhay. At sa ibaba ng litrato, isang mensahe. 24 oras. Kung hindi ka magbabayad, mas masama pa ang mangyayari sa anak mo. Nawalan ng lakas si Lorena. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Napaluhod siya sa malamig na semento. Nagsimulang umulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi niya na alam ang gagawin. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Isang hiyaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw na puno ng matinding sakit, kalungkutan, at kawalan. Isang hiyaw na tila gustong pumunit sa kanyang kaluluwa. Ang hiyaw ng isang ina na natalo. Ang bawat hiyaw ni Lorena, ang bawat patak ng luha, ang bawat bagsak ng ulan, ay narinig ni Mateo. Tumagos iyon sa mga pader ng kanyang silid, tumagos sa kanyang pagpapanggap, at dumurog sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang inosenteng bata. Ito ay tungkol sa isang ina na nasa sukdulan ng kawalan. Ang galit na nararamdaman niya para kina Valentina at Eduardo ay napalitan ng isang matinding awa at responsibilidad. Si Lorena ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng totoong kabutihan sa gitna ng kanyang pagpapanggap. Ang nag-iisang tao na tunay na nag-alala para sa kanya at sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, kahit paalis na si Lorena, hindi pa rin siya makatulog. Ang imahe ni Camila na nakita niya sa lihim na video ni Lorena na pinapakita nito sa kanyang anak na babae sa isang tawag ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang munting mukha na puno ng pagdurusa, hindi siya makakatulog. Biglang, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig siyang mahihinang yabag. Hindi ito ang mabibigat na yabag ni Valentina o Eduardo. Ito ay mas magaan, mas maingat. Ang pinto ng kanyang silid ay dahan-dahang bumukas. Amoy disinfectant, amoy ospital, hindi pabango, hindi alak. Napilitan siyang manatiling nakapikit, ngunit ang kanyang pandinig ay gising na gising. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Ang bigat ay napakagaan, tila isang balahibo, at pagkatapos, isang malambot,
Mainit na kamay ang dumampi sa kanyang kamay, nanginginig. Sir Mateo, boses iyon ni Lorena, basag, halos hindi na marinig. Papatawarin niyo po ako, sir. Patuloy nito, ang bawat salita ay sinasabayan ng isang hikbi. Alam kong wala akong karapatang naririto, pero wala na po akong ibang mapupuntahan. Naramdaman ni Mateo ang init ng mga luha ni Lorena na pumapatak sa kanyang kamay. Ang bawat patak ay tila apoy na sumusunog sa kanyang balat, nagpapagising sa kanya mula sa kanyang mahabang pagtulog. Ang anak ko po, Sir Mateo. Si Camila. Nasa ICU po siya. Kailangan niya po ng operasyon. Ngayon. Kung hindi, mamamatay po siya, sir. Isang paghihirap ang bawat paghinga ni Lorena. Pinagtangkaan ko po kayong nakawan, sir. Alam kong napakababa ko po. Pero, wala na po akong ibang maisip na paraan. Napalayas na po ako sa bahay. Wala na po akong trabaho. Hinahabol pa po ako ng mga loan shark. At ngayong gabi, binalaan nila ako. Kung hindi ako makakabayad sa loob ng 24 oras, gagawin daw nilang masama ang anak ko. Narinig ni Mateo ang pagbagsak ng kanyang mundo, ang pagbagsak ng kanyang dignidad, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lorena. Alam ko pong wala akong karapatan na humingi ng tulong. Pero, Sir Mateo, kung naririnig niyo man ako, parang awa niyo na po. Kailangan po ni Camila ng tulong na niyo. Wala na po akong ibang malalapitan. Naramdaman niya ang kamay ni Lorena na humigpit sa kanyang kamay. Isang kamay na punong-puno ng pag-asa, takot at pagmamahal ng isang ina. Sir Mateo, kung naririnig niyo man ako, patawad po. Pero kailangan ko na pong sumuko. Ang huling mga salitang iyon ay tila isang busina na yumanig sa buong pagkatao ni Mateo. Sumuko. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi si Lorena. Hindi si Camila. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang paghihiganti ay tila walang kabuluhan. Ang kanyang galit sa kina Valentina at Eduardo ay nawala. Napalitan ng isang mas matinding dahilan. Ang kailangan niya ngayon ay gumising. Dahan-dahang inalis ni Lorena ang kanyang kamay mula sa kamay ni Mateo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Puno ng kapusukan. Tumayo ito. Handa nang umalis. Handa nang tanggapin ang kapalaran. Ngunit bago pa man ito makalayo, bago pa man tuluyang mawala ang huling hininga ng pag-asa ni Lorena, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga daliri ni Mateo, na ilang linggo nang walang buhay, ay dahan-dahang gumalaw. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang kamay nang subukan niyang hawakan ang kamay ni Lorena. Isang mahina, ngunit malinaw na pagpisil. Isang mahina, ngunit malinaw na pagpisil. Napatigil si Lorena. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Hindi siya makagalaw. Maaari bang... Dahan-dahan, lumingon siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagdududa. Pilit na iginalaw ni Mateo ang kanyang mga daliri. Inulit ang pagpisil. Hindi na siya makapagkunwari. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Sa Sir Mateo? Bulong ni Lorena. Ang boses ay nanginginig. Halos hindi na lumalabas. Pilit na iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Mabigat. Malabo pa rin. Ngunit nakita niya ang mukha ni Lorena. Puno ng luha. Puno ng pag-asa. Isang ngiti, manipis at mahina, ang lumitaw sa kanyang labi. Na hirap niyang sabi. Ang boses ay maga. Halos hindi na makilala. Napahawak si Lorena sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang malakas na iyak. Sir Mateo, gising na po kayo. Agad na pinindot ni Lorena ang emergency button. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Ang mahalaga, gising na si Sir Mateo. Ilang segundo lang, pumasok ang mga nurse at doktor. Ang silid ay napuno ng kaguluhan. Mr. De La Cruz, can you hear me? Tanong ng doktor. Pilit na tumango si Mateo. Lorena, tawagan mo ang pamilya ni Sir Mateo. Utos ng isang nurse, ngunit pinigilan siya ni Mateo.
Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Lorena. Siya lang. Naintindihan ng doktor. Okay, let's calm down. We need to do some tests. Ilang oras ang lumipas, puno ng pagsubok at pagtatanong. Matapos masiguro ng mga doktor na stable na ang kondisyon ni Mateo, pinalabas muna nila si Lorena. Habang naghihintay si Lorena sa labas ng silid, nagring ang kanyang cellphone. Si Nurse Abby. Lorena, kailangan na talagang i-operahan si Camila. Ngayon na. Pero wala pa tayong down payment. Kung hindi mo maibibigay sa loob ng 1 oras, nawalan ng pag-asa si Lorena. Gusto niyang sabihin kay Sir Mateo ang sitwasyon. Pero paano? Kadarating lang nito. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Mateo. Lumabas ang doktor. Mr. De La Cruz wants to see you, Lorena, sabi ng doktor. He also wants to talk to his lawyer immediately. And he gave specific instructions regarding a patient named Camila, a heart surgery. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Pumasok siya sa silid. Nakaupo na si Mateo, bagamat mahina pa. Ang kanyang mga mata ay malinaw, puno ng determinasyon. Lorena, sabi ni Mateo, ang boses ay mas malakas na ngayon. Ayusin mo ang lahat ng kailangan ni Camila. Ang kumpanya ko ang magbabayad. Napaluha si Lorena. Sir Mateo? Sige na, sabi ni Mateo. May ngiti sa labi. Kailangan ka ng anak mo. Niyakap ni Lorena si Mateo. Isang yakap na puno ng pasasalamat at respeto. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Samantala, sa labas ng ospital, isang bagong drama ang magsisimula. Tumawag si Valentina sa ospital. Ang boses ay puno ng galit at pagtataka. Anong ibig sabihin niyo? Gising na si Mateo? Opo, ma'am. Nagising po siya kanina lang. Imposible, sigaw ni Valentina. Papunta na ako dyan. At wag na wag niyo siyang hahayaang makausap ang kahit sino. Agad na tumawag si Valentina kay Eduardo. Eduardo, gising na si Mateo. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon. Baka magsalita siya. Mabilis silang dumating sa ospital. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit hindi na ito pag-aalala para kay Mateo, kundi para sa kanilang sarili. Nang makarating sila sa silid ni Mateo, nakita nila itong nakaupo sa kama at katabi niya ang kanyang abogado, si Attorney Ramos, at ang chief security ng kanyang kumpanya. Si Lorena ay naroon din, nakatayo sa isang tabi. Nanigas ang kanilang mga katawan. Mateo, mahal ko, sabi ni Valentina. Pilit nang ngumingiti. Salamat sa Diyos at gising ka na. Tumayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan ang dalawa. Valentina, Eduardo, sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng paghamak. Ang tagal kong naghintay sa pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Tanong ni Eduardo. Pilit na nagpapanggap. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Mateo. At pagkatapos ay inabot nito ang isang maliit na recording device mula sa ilalim ng kanyang unan. Ay narinig ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Valentina at Eduardo. Ang inyong mga plano, pagpapatuloy ni Mateo, ang inyong pagnanakaw, ang inyong pagtataksil. Wala kang ebidensya, Mateo, sigaw ni Valentina. Wala kang mapapatunayan. Talaga? Sabi ni Mateo, sabay pindot sa play button ng recorder. Ang silid ay napuno ng kanilang sariling mga boses, ang kanilang mga usapan, ang kanilang mga plano. Sa wakas, malapit nang maging atin ang lahat. Ang anak natin ang magmamana ng lahat. Kailangan nating bilisan. Paano kung bigla na lang magising to? Tiniyak ko na ang lahat. Kahit ang mga doktor, naniniwala na wala na siyang pag-asa. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang pagtataksil ay nabunyag. At tungkol sa aksidente ko, sabi ni Mateo, nang matapos ang recording. Ang plano ninyong sirain ang preno ng sasakyan ko.
Akala ninyo, nagtagumpay kayo. Pero ang totoo, may problema sa makina ng sasakyan, kaya nangyari ang aksidente. Pero ang balak ninyong patayin ako, iyon ang mahalaga. Valentina tried to plead. Mateo, please! Ang anak natin! Buntis ako! Ngumisi si Mateo. Ipagdasal mong maging mabuting ama si Eduardo sa anak ninyo. Ang kailangan mo ngayon ay harapin ang batas. Tumayo ang chief security. Arestuhin sila. Ang dalawa ay pilit na nanlaban, ngunit wala silang nagawa. Kinaladkad sila palabas ng silid. Bago pa man tuluyang mailabas, lumingon si Valentina kay Mateo. Ang mga mata ay puno ng matinding galit at puot. Pagsisisihan mo to, Mateo. Pagsisisihan mo ang araw na to. Ngunit hindi na pinansin ni Mateo. Nilingon niya si Lorena. Lorena, sabi niya. At sa pagkakataong ito, puno ng sinseridad ang kanyang boses. Salamat. Tumango si Lorena. Luha ang nasa kanyang mga mata. Salamat din po, Sir Mateo. Pagkatapos, kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Ihandaan niyo ang pinakamagaling na doktor. Ako ang magbabayad ng lahat. Ang lahat ay tapos na. Ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay naramdaman ang isang kakaibang kapayapaan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay dahan-dahang lumulutang. Isang bagong araw ang sisikat. Lumipas ang ilang buwan. Ang mundo ni Mateo ay tuluyang bumaliktad, ngunit sa paraang hindi niya inakala. Ang kanyang kumpanya ay dumaan sa matinding pagsubok. Matapos mabunyag ang iskandalo ni Valentina at Eduardo, bumaba ang halaga ng stocks at nawala ang ilang malalaking kliyente. Ngunit sa tulong ng mga tunay na tapat na empleyado at ng kanyang matibay na determinasyon, unti-unti niya itong ibinangon muli. Hindi na siya CEO ng isang dambuhalang korporasyon, kundi ng isang mas maliit, mas matatag at mas may integridad na negosyo. Si Valentina at Eduardo ay nahaharap sa mahabang proseso ng paglilitis. Ang mga ebidensya ni Mateo ay sapat upang patunayan ang kanilang mga kaso ng pandaraya at pagtatangkang pagpatay. Ang pagbubuntis ni Valentina ay napatunayang hindi kay Mateo at lalong nagpahina sa posisyon nito sa korte. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa puso ni Mateo. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nagmaneho si Mateo patungo sa isang bahay sa labas ng syudad. Isang maliit ngunit malinis na bahay na may hardin na puno ng sariwang gulay at bulaklak. Dito na sila naninirahan ni Lorena at Camila. Mula nang magising siya, inako na ni Mateo ang lahat ng gastusin para sa operasyon ni Camila. Matagumpay ang operasyon. Ang munting puso ni Camila ay gumagana na ng maayos. Ang bata ay dahan-dahang lumalakas at nagiging mas masigla. Nang bumaba si Mateo mula sa kanyang sasakyan, bumungad sa kanya ang isang matamis na ngiti. Si Camila, nakaupo sa isang silya sa harap ng bahay at naglalaro ng kanyang paboritong manika. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tito Mateo! Sigaw ni Camila at tumakbo ito papalapit sa kanya. Niyakap ni Mateo ang bata ng mahigpit. Kamusta ka, little fighter? Okay na po ako, tito. Masiglang sagot ni Camila. Tingnan niyo po, nakakatakbo na po ulit ako. Sa likuran ni Camila, lumabas si Lorena mula sa bahay. Nakangiti ito, ang nangiti ay totoo at abot hanggang mata. Hindi na ang babaeng laging nakayuko at puno ng takot. Ito ay isang babaeng natagpuan ng kanyang lakas at pag-asa. Sir Mateo, sabi ni Lorena, may bahid pa rin ang paggalang sa kanyang boses. Huwag mo na akong tawaging Sir Lorena, sabi ni Mateo, may ngiti sa labi. Mateo na lang. Napangiti si Lorena. Mateo. Ang pangalan niya ay tila musika sa bibig nito. Nagluto po ako ng adobo, sabi ni Lorena. Kumain po muna kayo. Umupo sila sa maliit na mesa sa hardin.
Si Camila ay masiglang kumakain habang si Mateo at Lorena ay nagkukwentuhan tungkol sa araw na lumipas. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Mateo ang init at kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang dami ko pong utang na loob sa inyo, Mateo, sabi ni Lorena habang naghuhugas ng pinggan. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Lumapit si Mateo sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Lorena. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasa pera o kapangyarihan. Ito ay nasa pagmamahal, katapatan at kabutihan ng puso. Tumingin si Lorena sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na ito ang tingin ng isang katulong sa kanyang amo. Ito ay tingin ng isang babae sa isang lalaki. Ang mga anak ko, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng emosyon. At si Camila, sila ang tunay kong kayamanan. Pumunta sila sa may swing, kung saan masayang naglalaro si Camila. Umupo si Mateo sa tabi ni Lorena. Pinagmamasdan nila ang bata. Ang bawat tawa nito ay tila isang melodiya. Alam mo, Lorena, sabi ni Mateo, sa mga araw na nagpapanggap akong tulog, narinig ko ang lahat. Ang pag-aalala mo sa akin, ang pagprotekta mo sa mga bata, at ang pagmamahal mo sa anak mo. Tumingin siya kay Lorena at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Hindi ko lang sinasalba ang anak mo, Lorena. Sinasalba mo rin ako. Nagkatitigan sila. Sa kanilang mga mata, nakita ni Lorena ang sinseridad, ang pagmamahal, ang isang bagong simula. Ang kamay ni Lorena ay nanginginig, ngunit hindi ito nag-atubiling hawakan ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Isang bagong simula, isang bagong pamilya, itinayo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal, hindi sa status, kundi sa puso. Nagpatuloy sa paglalaro si Camila, walang kamalay-malay sa bagong mundo na nagbubukas para sa kanila. Ang tunay na yaman, sa wakas, ay natagpuan na ni Mateo. At ito ay naroroon mismo sa piling ng dalawang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay.